So yun, boss, ano yung project natin? Yung sinend sa'yo ni, na parang... Meron ka ba dyan? Polynesian yun, di ba? Oo, tapos nilagyan ko lang ng parang Polynesian na lion. Ganun. Ba't nga ako? Ako lang naglagay-lagay din eh. Pero ito, cedar. Samoan tayo. Parang Samoan. Pero tapos nilagyan ko nga lang talaga ng lion. Lion. Oh, maganda naman. Ikaw nag-edit yan? Marunong ka pala eh. Photoshop lang. Basic Photoshop lang. Oo. Pwede na. Oo. Ito kasi ay malaki naman na yan, sir, kapag inilapot sa bunti mo. Ah, talaga? Okay. Saglit lang naman siguro to eh. Ano yun? Hindi, mas matagal gawin yun kasi Talaga? ano mo. Detalyado eh, no? Joke lang. Maliit, tapos mas malaki. Tagal eh, no? Okay, so, ang gagawin ko ngayon ay i-ready ko muna sa stencil itong ano mo. Sige. Yung design mo, tapos tsaka natin na ilalapat dyan. Tayo ka nga, sir. Oo nga. Possible na nga, sir. Malaki na rin kahit paano yung lion mo dito. Yung lion. Oo, ito na kasi pinakabilog niyan eh. So ano to? Ilalapat natin to ng naka-stencil. Hindi to pwedeng manu-manuhin kasi siya, symmetrical kasi yung design mo. Baka tumabi nga, no? Opo, kaya stencil lang gagamitin natin. Sige. Oo. Sige po. Ready lang ako, sir, ha? Okay. Good day mga pate at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang half-leg na Polynesian. Dito mga bossing nakakatuwa lang isipin na yung mismong bossing natin ang gumawa ng kanyang sariling design. Dito mga bossing may konting adjustment naman tayo dito sa kanyang ginawang design mga bossing. Gawa nga ng medyo maliit lamang po yung lion doon sa gitna ng kanyang ginawang design mga bossing. At Samoan po ang project natin ngayong araw. So yung good day mga pate. So meron tayo rito ngayong project. Ang project natin ay Polynesian mga bossing at sa binti ilalagay. So kung mapapansin nyo, meron po siya ritong layout or drawing. Ito po ay ginawa ng ating kliyente. So ngayon po ang gagawin natin, dahil nga medyo tabingi, dahil nga pinicturean lamang po niya yung design na nagawa niya, ang gagawin natin gamit ng application na ito mga bossing is ini-stencil natin siya nang sa ganun ay pantay natin itong maididikit doon sa kanyang binti. O di ba? So application na naman po yung gamit natin mga bossing. Na napakalaking bagay talaga mga boss kapag tayo ay nagkakaroon ng magandang klase ng session. Katulad niyan, kapag ako ay nag-drawing dito, katulad yan, wala pa po yan, di ba? Dito ako maguguhit. Oh, meron na siya, no? So, buuin pa natin. Oh, meron na siya. So, dito mga bossing, kung mapapansin nyo, di ba tabingi talaga siya? Kasi nga, hindi pantay at pinicture ng ating bossing. So, kapag ito yung ginamit nating pang stencil kagad, sure tayo mga bossing, natatabingi po yung nagawa nating design. Kaya dito mga bossing, is inuulit natin yung nagawang design ng ating bossing. Nang sa ganun ay perfect po na magagawa natin yung design na pinapagawa niya sa atin. O, diba? Ang galing, no? Tara, halika rito. Para mawala yung kaba-kaba mo. So, ang gawin natin muna is dadapa ka. Okay. Okay, dapa ka muna para madikit yung stencil mo. Yan. Dapa? Okay. Nakakabahan, ha? Hawakan mo ko yung kamay ko, ha? Nervous ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Kids yan. Mamaya ka na nervyusin. Yun lang. So yun mga boss, ito yung nagawa nating design. Bali, para dito is gumamit tayo ng dalawang stencil para mabuo natin to. Kasi medyo malaki yung binti ng ating bossing eh. I mean, mahaba. So kapag ginamit lang natin kasi yung isang pirasong A4 size mga bossing, kapos po yan. So makitid siya. Kulong ako ng tig 2 inch doon sa ibabaw at ilalim. So para magawa ko yung ganitong klase ng stencil mga bossing is dalawang piraso nito yung ginawa natin para makagawa tayo nito. So dalawang pirasong stencil mga bossing. Yun yung ginagawa natin diskarte kapag tayo ay nagpiprint ng malaking design. So bossing relax lang po. Kasi tayo ay magdidikit na ng ating stencil. Tapos itong para to, hanggat maaari ay huwag mong babaguhin yung posisyon na to. Sir ha? Okay. Nandito ang sagot. Siyempre, didikit na natin yung ating design gamit ang ating Black Magic mga bossing. So makunat to kapag kayo ay gumagamit ito. Kombinasyon po ng ating Ozer na stencil paper. Yan mga boss. Solid gamitin. Ako kinakabahan sa'yo eh. Saan pa naman dito? Ito, yung part na yan, yung alak-alakan. Talaga parang... Kaya naman siguro yan. Parang duda ka. Basta enjoy mo lang yung sakit, boss. Oo. Wala namang ibang sagot dito eh. Enjoy mo lang yung nangyayari. Para ka lang nag-rides, yan lang.
patungong langit. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So meron tayo ritong Polynesian, pero Samoa naman po yung atake. So dito meron siyang nilagay na lion. Mga bossing, ito po yung design na ginawa ng ating bossing. So ang ginawa natin ay nag-adjust lang tayo ng konti dun sa mukha ng lion kasi masyadong maliit doon sa una niyang design. So dito mga bossing, nilakayan natin para mag-fit doon sa overall na ginawa na design ng ating bossing. Bossing, haway naman dyan. Timing na siya, wala pang session, no? So muli mga bossing, ito yung project natin yung araw. Meron tayong half sleeve o half leg mga bossing na Polynesian. Game. At ayun na nga, game na tayo. So para sa ating materials mga bossing, dito ay gumamit tayo ng 14RS, ng 7RL at ng 15RM. At para naman po sa ating voltahe mga bossing, dito ay gumamit tayo ng 7.5 volts. Ngayon mga bossing, paalala mo po, lalo na dun sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatatua, itong voltahe na pinakita ko sa inyo mga bossing ay nakadepende po yun sa bilis ko mga bossing na magtatu. Ngayon naman po kung sakasakaling gagaya itong voltahe nito mga bossing, ay dapat siguraduhin nyo lamang po na mabilis din po yung mga kamay. Kasi ang mabilis na voltahe mga bossing ay nakakaibad din po sa mabilis na paghagod. Ngayon mga bossing, para hindi naman po ma-overwork yung mga ginagawa, is dapat alalayan nyo po muna mga bossing yung inyong pagtatato at yung paggamit ng mataas na voltahe mga bossing ay nakadepende po yan kung gaano po ba kayo kabilis din magtatu. Kaya dapat mga bossing is alalay lamang po at siguraduhin nyo lamang po na tamang-tama po talaga yung voltahe ninyo doon sa hagod na ginagawa ninyo. Kasi napakahalaga po talaga ng voltahe na yun mga bossing sa ating pagtatato at nakadepende po talaga yun mga bossing sa mga artist na gagawa. Halimbawa na lang ako mga bossing, no? Minsan hindi ko na po binabago yung voltahe pero nagbabago naman po yung adjustment ng aking needle. So yung labas ng needle mga bossing ay ina-adjust ko. Depende na po kung anong atake po yung ginagawa ko. Kung ako ba'y sumosombra or nagpapalambot ako ng shading. At ito pong pagpapakita sa inyo ng voltahe mga bossing ay idea lamang po kung ano po ba'y madalas kong gamitin na voltahe. Kasi nga po ito ay nakadepende po sa aking galaw. Ngayon mga bossing, alam niyo po ba na hindi porket magkakaparehas tayo ng machine mga bossing, ay pare-parehas na rin po yung voltahe gagamitin natin. Hindi po yun mga bossing, nakadepende po yun sa galaw natin. At bawat machine po talaga mga bossing ay may iba-iba rin po na inilalabas na voltahe. So sana po tandaan niyo po yun mga bossing, lalong-lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato. So idea lamang po talaga mga bossing yung ipinapakita natin voltahe dito mga bossing dahil nga po yun ay nakaayon sa aking galaw. So ito pa lang ating finished product mga boss. At totolop, hulaan nyo mga bossing. Ito ay inabot lamang po ng 2.5 oras. O diba, ang bilis dahil nga po hindi naman po masyadong naglikot yung ating bossing. At dahil nga nabitin pa yung ating bossing ay sumunod pa po siya ng minimal. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!